So, ulitin ko lang, no? So, an aluminum. So, given yung figure. So, kapag hindi equilibrium yung mga force, no? Again, you have 2p to the left, 4p to the left, and then p to the right. So, hindi siya equilibrium. So, meron tayo dito, support reaction. No? So, using summation ng forces horizontal is equal to 0. So, R to the right, positive, P to the right, positive, and then negative 4P, then negative 2P. Therefore, R is equal to 5P. So, sulat ko lang, 5P. So, considering member A, B. Ngayon, dalawa yung pwede nyong i-consider na segment, no? I'm sorry, section. Yung nasa right span or yung nasa left span, alin yung mas gusto nyo na gamitin, no? So, di ba pagka kinat natin yan, magkakaroon tayo ng ganitong section. So, nandito si 5P. Tapos, so di ba kapag kinat natin yung section, may expose tayo ng forces na force F, no? Yan yung internal forces. Or kung gusto nyo, ano yung mas gusto nyong gamitin, yung kabilang section, di ba? Pwede naman. Ayan. So, talagay mo yung mga external forces, tama? This is 4P, P, and then 2P. Okay? So, alin yung kukunin natin ng force? Di ba ito din yon? So, action-reaction, kapag kinat natin, this is also the P. So, si P na yan, yan yung tinatawag natin na internal force. Okay lang? So, alin yung mas consider natin? The left side or the right side? So, syempre, pipiliin nyo yung mas konti yung external forces. Tama? So, using summation ng forces horizontal, kapag ang kinonsider natin yung left, so summation ng forces horizontal is equal to 0. To the right, positive. So, you have 5P minus F is equal to 0. Therefore, F is equal to 5P. No? So, ibig sabihin, sa segment AB, yung internal force natin dun sa segment AB is 5P. O, kunwari, ito naman yung kinonsider mo, yung right side. No? So, that is also 5P din. Ha? Summation ng forces horizontal. So, you have 4P plus 2P, 6P minus P. That is also 5P. So, syempre, yun nga sinasabi ko sa inyo, piliin nyo na lang yung side na mas konti yung external force. No? So, tandaan nyo, si considering AB na tayo, no? So, ngayon, masasolve na natin si P. Kasi, di ba, ano yung formula natin ng stress? Stress segment AB is equal to the force sa AB divided by the area at AB. Ano yung stress natin sa AB? Di ba yung segment AB natin is steel? So, ang gagamitin natin na stress sa steel is equal to 140 megapascal or Newton per square millimeters. Tama? O ano yung force sa AB? Di ba 5P? This is also the force at AB. So, this is equal to 5P divided by ano yung cross-sectional area natin. So, given na yan dyan dito, no, area ng steel, 500 millimeter squared, squared millimeter. Area ng bronze, 400. And then, area ng steel, 200. So, given naman na, so, kung given yung diameter, so, anong gagamitin natin? Area ng circle, tama? So, this is equal to 500 millimeter
squared. Okay? So, cancel mo lang yung units. Cancel millimeter squared. Ang matitirang units mo ay in Newton. So, magkano si force P? So, that is equal to, pa-double check din kung tama yung calcu ko. O cross multiply ko lang. Tama. So, 500 multiplied by 140. Then, divide ko lang ng 5. Divided by 5. So, that is equal to 14,000 newtons. Okay? So, yan yung unang P. Excuse me. Next. Okay ka na dyan? So, ngayon, punta naman tayo sa segment BC. Considering BC, saan natin siya ikakat? Dito, di ba? So, sabi nila, para saan yung length? Wala. Nasa elongation, magagamit mo. So, wala naman tayong formula ng length sa stress, di ba? That is simply force over area. So, ang kailangan mo lang is the internal force. So, ngayon, anong siret? Anong segment ang gagamitin natin? Right side or the left side? So, right side na lang, no? Considering the right side, pala decision ako eh. Ayan. So, I hope na pala decision si sir. Uy, baka may makalimutan kayo dito ha, yung mga external force. Minsan yun yung nakakalimutan. So, you have 2P, this is P, and then ano yung internal force natin dito? So, kung makikita nyo, by inspection, no? Ay, by the way, dito pala, ano yung tawag natin dito? Compressive stress, tama? Kasi kino-compress ni internal force yung cross-sectional area. So, that is compressive stress, no? This is compressive. So, eto. So, kung makikita nyo to, this, ay, Barbie. Kung makikita nyo to, this is to the left, 2P, to the right, P. So, para maging equilibrium, yung reaction natin dito, yung P, F, anong segment to? FCB pala. FCB. FBC rather. So, summation ng forces horizontal is equal to 0. Ito, in-assume ko naman yung direction. Ha? So, FBC plus P minus 2P is equal to 0. Therefore, FBC is equal to P. No? So, yan na yung force natin sa BC. And then, gamitin lang natin yung stress. Stress BC is equal to the force of BC over the area BC. No? Yung area sa aluminum. Kasi ano to, anong materials yan? Aluminum. So, ang gagamitin natin yung stress sa aluminum. So, therefore, we have 90 Newton per millimeter squared is equal to the force BC, simply P. Palitan mo lang ng P. And then, area BC, you have 400 millimeter squared. So, cancel the units, millimeter squared. So, magkano si P? That is equal to, cross multiply lang, 90 multiplied by 400. That is equal to 36,000 newtons. No? Okay. Next segment. Anong segment gagamitin nyo? Siyempre, ito naman sa bronze para sa considering CD. So, considering CD, so anong gagamitin nyo na segment? Section, yung right section, right span, or the left span. Siyempre, yung right na ano. Kasi, tama. Charing. Yan sa kanan lang. So, you have 2P. And then, lalabas na dyan si force CD.
So, using summation ng forces horizontal is equal to 0, you have FCD is minus 2P is equal to 0. So, FCD is equal to 2P. Oh, so, meron na tayo. So, the stress at CD is equal to the force sa CD divided by area sa CD. So, ano yung gagamitin natin sa segment CD? That is the bronze. So, gagamitin natin na stress is 100 mega Pascal or just simply Newton per square millimeter is equal may sabit is equal to PCD. So, ano yung PCD natin? That is 2P divided by, again, compressive stress pa rin siya. The area, that is equal to 200 millimeter squared. Cancel, cancel. So, magkano si P? So, that is equal to 100 multiplied by 200 divided by 2. So, that is equal to 10,000 Newton. So, ngayon, kapag ganyan na yung lumabas sa inyo, no? Tapos tinatanong, what is the maximum value of P that will not exceed, no? Kapag ginamit nyo si P na 36,000, ibig sabihin, dito pa lang sa FCD, masisira na siya, no? So, kunwari, ginamit natin na P is 36,000 dito sa P na yan. Mag-e-exceed ba siya sa 100 megapascal? So, try lang natin sa calculator. So, dapat yung 36,000 ay hindi siya mag-e-exceed, no? Times, magkano to? Yung P, 36,000, tama? Divided by, ano yung area? 200. So, ang naging stress na niya, kapag ginamit mo yung force P na 36,000, ang magiging stress na natin dito sa bronze is 360 megapascal. So, anong nangyari? Nag-exceed na siya dito sa 100 megapascal. So, ngayon, kapag ginamit mo naman si 14,000, assume, ginamit natin si 14,000 na P. Kasi tatlo yung P na nakuha natin, na i-design na natin yung maximum value ng P. So, 14,000 gamitin natin sa dito sa bronze. So, that is 2 times 14,000 over 10,000 over 200. So, kung makikita nyo, yung stress na nakuha natin is 140, which is nag-exceed siya sa 100. Tama? Next. O, kunwari, ito yung ginamit natin, yung force spin na 10,000 dito sa aluminum. So, palitan lang natin. So, ang aluminum daw ay, ano yung force natin? That is 10,000 divided by the area na 400. So, 25. Hindi siya nag-exceed sa 90. So, safe to. Eh, dito, try natin. So, yung P natin is 10,000. So, 5 times 10,000 divided by 500. So, 100. Hindi rin nag-exceed sa 100 yung, hindi nag-exceed sa 140 yung stress. So, alin yung safest value ng P? So, the safest value ng P, or the maximum value of P is 10,000 newtons. So, yan. Ang tatandaan nyo, kapag solve kayo ng nagde-design kayo ng mga force or mga loads, no? Ang pipiliin natin is the smallest value, no? Pipiliin mo yung pinakamaliit. So, ito yung tatlong value ng P, pero ang safest ay Barbie. Ay, Barbie. Ang safest ay yung smallest, no? Hindi porket sinabing maximum, yung pinakamalaki yung pipiliin nyo, no? So, yung safest pa rin tayo. Sige, pakipicturean. Ay, hindi. I-send ko na lang din yung PowerPoint, yung annotated ko na to, na discussion. Pero sa may mga kumokopya for the handwritten lecture,
Pwede pa ulit if carried dun sa i-divide. Sorry, saan to? Sir, pwede pa ulit if carried dun sa i-divide. So, ano lang. So, checking lang, no? For example, ginamit mo yung force P. Kasi di ba mamimili ka na dito sa tatlong P na yan? Kasi may tatlo tayong nakuhang value na P. Tama? So, for example, ginamit natin si 14,000 as P dito. No? So, ginamit natin si 14,000 dito. Sa formula na to. So, ano yung force natin? Di ba ito yung gagawin natin? P over the area. So, that is equal to 14,000 divided by, ano yung area niya dyan? That is 400. So, 35 lang yung stress na magagamit mo kapag ginamit mo yung 14,000 dito. So, kung makikita nyo, hindi naman nag-exceed ng 90 yung stress dun sa aluminum. Okay? So, what if ito naman yung 14,000 yung ginamit natin dito sa bronze? Okay? So, ito yung gagawin natin equation, tama? That is 2P. So, magkano yung 2P? 2 times 14,000 divided by 200. So, that is 140. So, which is, nag-exceed na siya sa 100.